Good morning mga kabahay. Again, this is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Ecoverde Lipa. Last time, nung nag-upload po ako ng video na to, I think less than a week from my latest upload po, ay yung upload ko po ay development rin naman ng Ecoverde Lipa. Kaya lang po, hindi ko lang na-upload yun agad, no? I think mga less than a month from now po yung video po na yun. And as you can see ay talagang ang laki na ng improvement niya mula nung last ng video ko po na yun. And hindi ko lang kasi na-upload agad yung video na yun. Kaya ganito na rin agad yung maging improvement natin sa site. Ayan. So, napakabilis lang ng construction nila kaya dapat mabilis lang din yung upload natin, no? So, mamaya ay mag-video po ako ng mas magandang kuha na nasa taas tayo na portion. Ayan, pati yung model houses natin ay maganda na rin. May interior na and may landscape na. Silipin po natin yung ating mga house model ulit. Good morning mga kabahay. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Ecoverde Lipa nga po. Itong model na nasa harap niyo po ngayon ay townhouse type po. Dalawa po ito. Meron tayong inner unit, which is ito. Tapos meron tayong end unit. Uunahin po muna natin itong inner unit po. So ang inner unit po natin ay merong lot area na 44 square meters, pero magugulat kayo dahil sa kahit na 44 square meters yung lote niya, ay kasya pa rin yung SUV na sasakyan, just like Fortuner, MU-X, Terra, yan yung mga iilan, no? And then, of course, sedan, kasya pa rin po. So, malaki kasi yung ating parking area, so hindi siya makipot, no? Ang bahay po na to ay townhouse, pero 3 bedrooms po siya, complete turnover na, kasama na pati yung gate and fence po. Pero yung pinaka-landscape po nito ay hindi po siya kasama. So sa halagang starting price po natin dito ay 2.5 million po, meron na kayong 3 bedrooms na complete turnover. San ka pa? Tapos ang down payment pa natin dito ay napakababa lang. Tapos payable pa siya ng 6 months. Kaya napaka-affordable niya po talaga. So tara, pasukin po natin. So as you can see, napakaganda po ng kanyang facade ng bahay, no? So meron siyang ganitong design sa gilid. Ang purpose po niyan ay para may flow pa rin, or yung airflow po ay hindi mababarahan po. So kumbaga meron pa rin po kayong hangin sa pinaka garahe ng bahay po. Pati dito po sa side po na to. And then, as you can see, ay napakalaki talaga ng ating bintana. So, maganda po yan para yung lights po, yung natural light coming from the outside po ay nakakapasok sa loob ng bahay. So, energy efficient po yun pagka ganon, kasi tipid kayo sa ilaw. Kahit hindi kayo mag-ilaw ay okay lang, maliwanag pa rin sa loob. And then, yung ating main door po ay hindi po ito kahoy. Pero ano po siya, ang kagandahan po kapag hindi kahoy, pwedeng repaint na lang po siya, at saka mas nagtatagal po siya, talagang matibay po siya. Para siyang steel door yung pinaka niya, main door po natin. So tara po sa loob. Dito naman po tayo sa loob. Yan, ito po ay ang pinaka-actual turnover ng inner unit po. So, napakaganda ng turnover, no? And, ito ay talagang kapag lilipat po kayo sa bahay ay mga personal na gamit na lang po talaga ang kailangan. So, wala po tayong ilaw na ginamit, no? Pero makikita nyo naman ay talagang maliwanag pa rin sa loob ng bahay po na ito. And by the way, townhouse po ito na inner unit pero 3 bedrooms na. Saan kayo makakakita ng ganito ka murang 3 bedrooms na complete turnover pa? So ito,
Yan yung kitchen natin, by the way. Yan po ang actual turnover. So, possible setup nito, ito yung living area nyo. Yan. And then, ito yung magiging dining area sa side na yan. So, pwede nyong buksan na lang yung bintana sa gilid. And then, ito yung sa lagayan ng TV. Pwede kayong maglagay ng modular cabinets. Tapos, ihahang nyo na lang yung TV para ma-maximize din yung space sa bandang baba ng hagdanan. So, ayan. Napakaganda ng turnover, no? In terms of price, ay talagang worth it na. So, ito yung ating service area sa part ng likod. Naka-cement finish na rin po siya. Tapos, pwede nyo rin siyang pabubungan dito sa part ng likod para kahit maglagay kayo dito ng washing machine. Ayan, may saksakan naman tayo para sa washing machine. Ay umulan man or uminit ay okay lang. Makakapasok din naman yung tubig dyan sa may portion na yan kasi nakakonect din yan hanggang doon sa may kanal sa harapan ng bahay. Kaya hindi po mag-i-stack yung tubig sa part ng likod. And then ito yung ating first toilet and bath. So bali dalawa po yung toilet and bath natin, isa sa ground floor and isa sa second floor. Yung ating shower ay nasa likod na portion ng pintuan po. So nakatago lang siya. Pero kompleto na po. Alright. So yan ang ating ground floor area. And by the way, yung ating hagdanan po ay buhos po yan mula ground floor up to second floor po. Kasi if nakapag-visit na po kayo ng mga ibang property, the usual po ay first 3 steps or first 4 steps lang po yung nakabuhos. Tapos yung the following steps pataas po ay na po yan, kahoy or di kaya bakal na. At least po ito ay sigurado kayong magtatagal, hindi nyo na kailangang palitan pa kasi buhos na po siya, nakasemento na po siya mula dito sa ground floor to second floor. Then may mga railings pa tayo na makakapal. Ayan. So talagang na lang, hindi nyo na kailangang i-improve pa yung bahay. And then yung hagdanan natin ay hindi sobrang kipot, hindi mahirap mag-akyat ng gamit kasi ayan, maluwag po siya. So yung luwag ng hagdanan po dito sa inner unit at saka sa end unit ay same lang po. And then yung kagandahan pa nito, ayan, naka-tiles na po yung ating flooring dito sa second floor. Ayan, pwede pa kayong magdagdag actually dito ng maliit na sofa and then TV dito sa portion na to. Yan kasi may saksaka naman po dito, yan sa gilid. Bali magiging extension siya ng living area ng ground floor, di ba? So kung tatama rin kang bumaba ay pwede ka na dito magtambay. Pwede rin po siyang computer area. Depende na po sa inyo. So ito yung ating bintana rin, no? So para merong hangin pa rin dito sa portion sa area po na ito. And then ito yung ating second toilet and bath dito sa second floor. So nasa kabilang side naman yung kanyang shower area. Hindi po siya nakatago kasi yung pagbukas ng pinto ay palabas po yung bukas ng pintuan. And then ang kagandahan dito ay meron pa siyang hallway pagkaakyat ng hagdan. Sa iba po kasi na property, kung nakapag-visit na rin po kayo, pagkaakyat nyo ay na agad, mga pintuan na agad. So parang ang hirap gumalaw sa taas kasi kwarto na agad. Ito po ay meron pang hallway, no? So ito yung ating first bedroom, naka-tiles na rin po yan na namuka lang po siyang vinyl. Yan, may bintana and then saksakan para sa aircon. And then mataas yung ating ceiling kaya pwede pa kayong magpa-design ng ceiling. And then ito yung ating second bedroom. Yan. So malaki rin yung bintana niya kaya siguradong hindi mainit. Wala pa tayong ilaw niyan pero tingnan nyo naman talagang maliwanag na sa loob. And then ito yung magiging master's bedroom kasi mas malaki po ito compare sa dalawang bedroom. Pero kung halimbawa ay 3 members lang po kayo sa family or 4 members sa family,
itong dalawang bedroom sa harapan ng bahay ay pwede nyo siyang actually i-combine. Kasi yung ating partition naman ay drywall partition lang yan, hindi po yan buhos, kaya mabilis nating i-combine. Pero yung pagko-combine ng bedrooms po ay right after ma-turnover na po. Kasi ito turnover pa rin po ng Ecoverde yan ng 3 bedroom po. So kayo na po yung bahala kung ano man yung changes na gagawin nyo sa loob ng bahay po. So, di ba? So, napakasulit na sa price na 2.5 po. Tapos, hindi nyo pa kailangan na bayaran na ng malaki yung down payment kasi pwede pong bayaran niya ng 6 months at saka as low as nasa lang po 83,000 po kung di po ako nagkakamali. And ilalagay ko rin naman po dito ang pinaka breakdown ng computation para makita nyo po kung paano yung magiging payment natin. And through Pag-ibig po tayo dito, no, kaya magaan po yung magiging payment natin kasi up to 30 years po natin pwedeng bayaran. And by the way, yung landscape po ay hindi kasama, pero yung mga steps na yan, pati yung daanan ng sasakyan ay kasama na po yan. So, napakasulit sa presyong 2.5 po. Kung interesado ka sa bahay na to, ay mag-message na agad, magpa-tripping na agad. So, ito yung kanyang entrance gate, no? Medyo may improvement na rin po siya. I think mga less than a month ay matatapos na rin po ito. And then may road na rin po tayo dito malapit. And then for this one, meron na rin po. Ito ay residential block din po, pero ngayon ay parang ginagawa nilang lagayan ng mga materyales po. Tapos ito ay mga model houses natin. Malapit dito sa entrance. And then yung ating amenity area is yung malaking block po na to. Ayan. Mula dito sa pinaka corner na to hanggang doon po sa bandang dulo na yan, yung may mga barracks po na yan. Yung buong malaking block po na yan ay commercial area po yan. So napakaganda po. So kung gusto nyo ng units na malapit po doon, meron tayong units na binuksan sa Block 7. Meron pa po tayong iilan na vacant units dyan. Yan po yung mga premium units natin. And then, meron din po doon. Next nitong Block 8, si Block 10 po ay premium units din po yan. Tapos, ito Block 5. Tapos yung kahabaan po doon sa bandang Block 14. And then Block 15 po ay mga mga townhouse type po yung end unit and inner units po. So ayan yung ating development. Tapos entrance gate po. Ayan, so tapos na tayo sa inner unit, no? Dito naman po tayo sa end unit po. So, ang end unit po ay may kasama pa rin po siyang gate and fence, no? Same as the inner unit po. So, kung ano yung makikita nyo po dito sa ating pagpasok mamaya ay meron na po siyang interior. Yung interior po or yung mga gamit po na kasama dito sa model house ng end unit ay hindi po siya included sa turnover. Pero yung sa pinakaunang video ko po na na-upload po, yun po yung pagbabasihan nyo po ng actual turnover po. Pero for this one, hindi po siya. Sa end unit po, meron siyang minimum na lot area na 66 square meters po. Yung ating floor area po ay same lang din po siya ng corner, no? So pareho po sila ng floor area. Nagkakaiba lang sila
sa size ng lot and orientation. Kasi kapag corner po, katabi po ay road na agad. Kapag end unit kasi, ganito pa rin, may vacant lot siya sa gilid, pero may next unit po na end unit din ulit. So, bali parang dalawang end unit po yung magkakatabi. May separation lang yung kanilang gilid po. So, ayan. So, napakaganda ng ating turnover, no? Yung landscape, by the way, ay hindi po siya kasama sa turnover, no? Pero the rest, meron na po tayong tiles sa ground floor. Lahat kompleto na po upon turnover. So, ito po, yung sinabi ko sa inyo ay airflow pa rin po yun sa bandang garahe ng bahay, no? So, ito na yung pinaka-ground natin. So, ang advantage ng end unit compare sa inner unit po ay nagkaroon tayo ng additional na bintana sa gilid po. Dalawang bintana po yung nadagdag. So, in terms of airflow po ay talagang napaka advantage nito dahil sa may extra bintana siya. So, mahangin. Ayan, so napakaganda ng paggawa nila ng interior. So, ito po ay sila-sila lang din po ang interior nito. Pero ang napakaganda ng setup. Ayan, so LED lights na din po yung gamit natin. So, ayan. So, pwede nyo po itong pagbasihan if ever na kukuha po kayo ng end unit na townhouse po. So, ganitong setup, pwede nyong gayahin. Same with the inner unit po kasi hindi naman sila nagkakalayo in terms sa floor area, no? So, parang nasa 7 square meters lang yung difference nila. So, ito yung first toilet. Dito located naman sa ground floor. So, yung ito, same with the inner townhouse. Nasa likod ng pintuan yung kanyang shower. And then, ito yung ating service area. Mas lumaki yung service area nito gawa ng may extra lot po sa gilid. So, dyan din yung possible, sa ating service area, yung sa washing machine. So, that's for the, ground floor area natin, no? Then, yung ating hagdanan pala ay same with the inner unit ay buhos po yan ng semento mula ground floor up to second floor and then pinatungan ng cone wood po. Kaya sigurado kayong matibay at saka magtatagal yung kanyang ating hagdanan nito sa bahay na to. Kasi hindi siya kumbaga lahat ng portion ng hagdanan ay nakabuhos na. And then this is our second floor. As you can see, gaya ng sabi ko po doon sa inner unit natin, pwede kayo maglagay ng maliit na sofa dito sa malapit sa may second CR, no? And then pwede mag-set up ng TV. Extension siya ng living area sa ground floor. So kung tinatamad kayo na bumaba, ay pwede pa rin po kayo ditong mag-moment or magtambay dito sa area na to. And then, pwede nyo rin namang buksan yung bintana para mahangin pa rin po. Ito yung second na toilet natin. So, ang bukas ng pintuan ay palabas po. So, nasa opposite side yung ating shower. So, ganda pa rin, no? So, same na same pa rin naman yung turnover nito sa inner unit na nakita nyo. I-remove lang natin yung mga gamit nito. Yan, so may hallway pa rin. Then, ito yung ating first bedroom. So, itong first bedroom nito ay pwede nyo rin gawin or gayahin dun sa inner na townhouse po natin. Yung unang pinasok po natin. So, itong setup na to, ganito yung uso ng mga condominium po. Talagang minamaximize yung space. So, itong baba ay pwede pang gawing computer area, no? Yan yung may table na yan. So, ganda ng pagkakaset up. Tapos, yung may hagdanan po na yan ay lagayan din po yan ng mga sapatos or kung ano man yung gamit na pwede nyong or gusto nyong itago. So,
Napakaganda ng idea ng ginawa po dito. Ayan, talagang na-maximize yung kanyang space. Tapos dalawa rin yung bintana. So yun ang advantage kapag end unit. Then let's go dito sa second bedroom. Ayan, may malaking bintana rin siya. Tapos nalagyan pa rin ng enough space para sa cabinets. Ayan, single bed po yung ginawa naman dito. Then lastly ay dito sa master's bedroom. So malaking dresser po yung ginawa dito. So kasya yung malaking dresser tapos may enough space pa rin. Ang ginawa lang dito ay hindi na po naglagay ng bed na frame. So parang nasa baba na lang yung kanyang kama. So depende pa rin naman po sa inyo kasi kayo naman yung masusunod. Pero ang setup dito sa na to ay walang frame. Tapos yan yung corner na glass, no. So ginawan po siya ng parang upuan. So maganda pa rin yung idea. Yan, laki ng cabinets, 'di ba? So yung ceiling nito ay mataas din. Pwede nyo rin po siyang i-design kung gusto nyo po siyang set upan ng design. And that's it for our end unit. And for the computation po ay ito po siya. Yan yung pinaka-breakdown. As of now po, no, so until June 15 po itong ating price. So from time to time po ay nagbabago po yung ating price and promo. Kaya para sa mga gusto maka-avail ng old price ay magpa-tripping na agad. Ito yung mas clear na video na makikita nyo kung ano yung pinaka-development sa mismong site, no? So as you can see ay meron na tayong ongoing construction ng mga bahay. Malapit na rin po siyang matapos. Then yung mga kalsada natin ay halos kompleto na rin po siya, no? Then ito yung area ng amenity po natin. Ito po yung buong malaking block po na yan. So talagang full blast yung ating construction. So that's it for the update for the ating site development po, ano. Yan, lastly, ang pinakamaganda po sa lahat ay yung premium unit po natin. Townhouse din po ito, no, nagmukha lang po siyang single na expanded version po. So tara po, silipin po natin. Ito po yung pinaka-actual turnover po, no. So kung ano po yung nakikita nyo po dito, ito na po mismo yon yung turnover. Yan, meron tayong common toilet and bath dito. Dalawa po yung access. Yung isang access ay dito sa bedroom sa baba. So, maluwag rin po yung kwarto dito sa baba, no? Ayan, tapos naka-tiles na rin po siya. And then, may sariling bintana. Yung bintana niya po ay naka-facing dun sa service area sa likod na part ng bahay. So, ayan, napakaganda, no? Napakaluwag. Bihira lang po kayo makakita ng 3.6 million na property na merong bedroom sa baba. Ito yung service area. Naka-cement finish na rin po siya. Tapos may provision para sa kung halimbawa paglagay kayo ng lababo sa likod na portion ng bahay. So yung kitchen cabinets natin ay ganyan na rin po yung turnover. Kasama na yan. And then yung ating hagdanan po ay buhos po yan. Same po dun sa inner and end unit po. So, yung dalawang bedroom po ay nandito sa taas. So, same yung floor area ay naka-tiles na rin po siya na parang wood ang style. Ito yung first bedroom natin sa baba. Maluwag yung space nito, no? And then, napakalaki rin ng bintana niya. Ayan. So, ito yung master's bedroom natin. Same with the end unit. Meron siyang corner windows po. Ayan, so napakaganda ng windows nito. Tapos meron pang sunshade siya. Yung bakal na yan na magiging parang sunshade niya. So, if ever na i-expand nyo siya in the future, ay possible dyan po yung magiging expansion niya.
kung gagawa kayo ng balcony and garage. So that's it for the premium inner unit, no? For the computation, ito po yung sample. So grab po natin yung opportunity habang non-vatable pa po itong bahay na to. Kasi kapag naging vatable na po ito ay malaki po yung magiging impact sa price. Kasi 12% po yung added VAT natin. Kaya grab nyo na po ito. So that's it. Napakaganda ng ating premium. So if ever you have time ay mag-visit na po kayo agad. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker, and maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, and see you po sa next na video po natin. Maraming salamat. Bye!